Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Hosted by Lieutenant Colonel Jerry Samudio at ang Batikang broadcaster ng DZRH at KBP Golden Dove Awardee na si Bing Formento, kasama ang mga pili at respetado personalidad ng bayan. Colonel Rolando Junco, Lieutenant Colonel Arnel Villarreal, Past President Ding Andal, President-elect Alvin Castillo at Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South, President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, President Dean Go of Lions Club of Rosario, Neds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility, President Butch Nares ng Federation of Urban Poor at ang mga kabataan at iba pang mga organisasyong naniniwala sa kahalagahan ng kapayapaan at kaunlaran sa Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome po sa ating programang APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ngayon pong araw na ito ay nag-change muna ho tayo ng ating location. Nagpaalam po tayo kay Dean Go. Siya po may-ari ng Blue Sapphire para po ate hong makita itong napakagandang facilities, bagong pavilion ho na pinatayo po ng aming kasamaan po sa Rotary Club of Lipa South na si Ding Andala, sapagkat ito ay talagang bagong fixtures dito po sa Lipa City. Mamaya siya siguro magpapaliwanag kung ano ang purpose po nito. But sa lahat po ng mga kasamaan po namin dito, sila President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, si President Alvin Castillo po ng Rotary Club of Lipa South, si Colonel Rolando Junco ho ng Armed Forces of the Philippines, at dito rin ho ang ating mga kasamahan galing po sa 740th Combat Group, si First Lieutenant Jimmy Trivilla. Siya po ang Squadron Commander ng 744th Rosario sa Batangas. At kay First Lieutenant Alan Soriano ng 743rd Combat Squadron na nakabase po dyan sa Taysan, Batangas. At ang kasamaan po natin sa Urban Poor, Butch Nares. At ang ating mga kabataan narito ngayon sa muno po nila Erlinda and si Jubel at si Ruel Villaruel ng Air Education Training Command. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon ho ay marami ang ating pag-uusapan sapagkat unang-una sa araw na ito ay sineselebrate ho natin ang Labor Day, araw ng mga manggagawa. At yan ho ay papaliwanag po ng ating katabi rito na si Ding Andal. And ngayon din po ay bisita po natin ang isa po sa mga iginagalang na konsyal ng Lipa City, si Councilor Merlo Silva, para bigyan po tayo ng update tungkol po sa committee na kanya hong hinahawakan po sa siyudad po ng Lipa. Ito po ay ang tungkol ho sa housing and land utilization at saka public utilities and iba pang mga programa niya na gusto niya rin na ma-report sa ating pong mga tagapagsubaybay. And kunin na rin po namin ang pagkakataon na ipakilala po sa inyo ang grupo hong tinatawag na Lipa Baraquitos. So mamaya malalaman niyo po yan. Ibibigay ko na po ang microphone kay Ding Andal para siya po ang mag-preside ng ating pong APAP Batangas sa araw na ito. At nais po natin pasalamatan po ang Cable TV Channel 6 sa patuloy pang pagbibigay ng oras sa atin, at kay Dean Go na may-ari po ng Blue Sapphire na palagi po natin ginagamit. Ding? So magandang celebration po ng araw ng mga manggagawa. Mayo 1 is araw ng manggagawa. So narito po ngayon tayo sa pavilion ng ang tawag namin ay SM Dorm. At nangyari po ito sapagkat ini-invite ko itong ating barkada, ang APAP Batangas,
para sa isang pagdiriwang bukas na taon ng ginagawa naming pagdiriwang ng Araw ng Manggagawa. Ngayon, nabanggit ni kasamang Jerry Zamudio na ay dito na natin ngayon gawin ang ating broadcast. So, test po ito. Test lang po. Kaya lahat ng facilities natin dito ay medyo habol muna. Cramming tayo. Ngayon, ang atin pong selebrasyon ng Mayo 1 ay napakahalaga para sa lahat ng manggagawa. At pag sinabi kong manggagawa ay hindi lamang po yung aming mga kasama sa Zillion Builders, hindi lamang po yung aming kasamang mga nagtatrabaho sa construction, kung hindi lahat ng mga manggagawa, gumagawa sa bahay, gumagawa sa kalsada, lahat ng kawani ng opisinang pribado at saka ng gobyerno, ito po ay para sa ating lahat. Mga entrepreneurs, lahat pong bahagi. Ang sabi nga nung isang mama ay all the grandeurs that you now behold, they will not be without those who labored. So, ganito kahalaga ang papel na ginagampanan ng mga kasama natin, ng mga produktibong tao na nakikitulong o gumagawa ng kanilang bahagi upang sumulong ang ating komunidad. Kung ikaw man ay strip sweeper, kung ikaw man ay magbabasura, ay bahagi ka ng selebrasyon sa araw na ito. At ano nga ba yung ginagawa nating selebrasyon? Karaniwan na ang ating Mayo 1 ay nakikita natin ang malalaking demonstrasyon at nagtatalumpati ang mga labor leaders at nagkakaroon ng mga pronouncement ang mga government officials. Sapagkat ang unang-una pong selebrasyon ng Labor Day at ito sa Amerika ay sineselebrate ng first Monday of September ay ginawa noong mga 1983 at ang dalawang pangalan na lumilitaw dito ay sina Peter at saka Matthew McGuire sapagkat sila ang mga unang promotor ng pagpapahalaga sa samahan at pagbibigay ng importansya sa mga manggagawa na noon ay tumataghoy na ng masyadong malaking bigat na dalahin nila upang umunlad ang Amerika at ang buong daigdig nga. Ang lahat ng sibilisasyon ay nangyayari ang pag-unlad, ang pagsulong dahil sa lahat ng mga taong nagsisigawa. At nagkaroon ng malaking pagsusulong, nagkaroon ng mga labor organizations, nag-umpisa yan sa New York. At noong 1986 naman ay nagkaroon ng buong Amerika ng major strike na dala ng pag-aaklas upang ang maipatupad yung hinihiling ng mga manggagawa na 8-hour labor law. Dito sa Pilipinas ay nag-umpisa ang selebrasyon ng Labor Day noong 1906. Dahil noong panahong yon ay tayo ay sakop ng mga Amerikano at ang mga Pilipino, ang samahan ng mga laborers ay nagkaroon din ng pakikipag-usap, nagpagpapahimakas ng kanilang pagbibigay importansya sa kanilang kalalagayan at naganap nga ang mga announcement noong May 1 noong 1906 at up to 1910. Kung kaya ngayon ang ating Mayo 1 ay naging traditional na taon-taon ay selebrasyon natin. At kaya huwag kayong magugulat, unang nag-umpisa ay ang mga labor organizations ng pagse-celebrate ng Mayo 1 bilang nga pagpapahimakas ng lakas ng kanilang samahan at pagpapadama sa buong mundo na kung hindi sa mga manggagawa ay wala tayong makikitang mga dakilang muog, mga malalaking sibilisasyon na mangyayari kung hindi tayo gagawa-gawa. Ito ay tribute sa ating lahat. Sa ngayon, ang inyong lingkod, ang Zillion Builders ay nakikiisa taon-taon sa selebrasyon ng Araw ng Manggagawa, bilang pagdakila sa aking mga kasamahan kung sino ay mga nakasama ko sa
paggagawa umpisa pa noong 1979, 1983 at hanggang sa ngayon na ako ay nag-isip ng selebrasyon ng pagtatapos ng aking bunsong anak bukas, May 2. May 2 po yan. Namin gaganapin yung selebrasyon kung kaya nga naririto yung ating broadcast. Ito po ay pakikiisa at pagdakila, pagsaludo sa inyong lahat, sa ating lahat na mga nagtatrabaho. Kung hindi po tayo ay gagawa-gawa, ay hindi po magkakaroon ng pagsulong ang alinmang city, ang alinmang lungsod, ang alinmang bansa. Kaya ang araw ng Mayo 1 ay isang dakilang araw kung bakailan dapat tayo ay nagse-celebrate na ang ating pagsulong ay dahil sa ating paggawa. Ito'y isang rest day. Saan mang bansa, dapat ito ay rest day at pagdadaos ng kadakilaan ng paggawa. Salamat po. Magandang araw po. Thank you very much, Ding. Nakalimutan pala natin batiin ng belated happy birthday ang ating kasama dito na si President Ted Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Siguro, dahil birthday niya, hingan ko na rin ng mensahe siya para sa kanya at para sa ating mga manggagawa bilang presidente po ng Chamber of Commerce and Industry. President Ted Calao. Magandang umaga po at magandang gabi po sa manonood mamaya. Salamat po sa magandang pagbati ni Ojo. Katatapos lang po ng birthday ko. Pero ang pinakamaganda pong birthday na aking matatanggap ay kung mabibigyan ng magandang benepisyo ang ating manggagawa. Dahil ngayon po ay araw ng manggagawa. At sabi nga po ng ating pamahalaan ay ito po ang kanilang slogan at na kinopya ko po. Matuwid na daan tungo sa kaunlaran para sa lahat. Kaya hari nawa po ay ngayong araw na ito, bigyan po natin ng magandang parangal itong ating mga manggagawa. At kung di po nila gawa, ay wala pong mangyayari sa ating bansa. Salamat po. Maraming salamat, birthday celebrant. Alam mo, ang galing ng programa natin ngayon at nalalaman ko kung sino mga birthday celebrants natin. Yung First Lady ng ating kasama dito na si Ding Andal is also celebrating her birthday. Si Doktora Tita Andal. Baka Hindi ako makakauwi sa amin ngayon kung hindi ko babatiin ang katangi-tangi ko at ang katangi-tangi ko at tangilaang na may bahay. Happy birthday, Tita. Salamat ng marami. Sa mga may karawan dinabati ko, lalong-lalo na si President Ted Calao at saka kay Tita, kay Doktora. Okay. Sa selebrasyon may panawagan sa mga malalaking kumpanya, lalong-lalo na yung mga nananagana talaga dito sa atin, lalong-lalo na dito sa Lipa, na yung ating pong mga manggagawa ay mabigyan naman ng magandang benepisyo. Sapagkat pagkaalam ko, pagdadating ng 5 buwan, na-terminate na ang kanilang kontrata sapagkat ayaw nilang baka magbigay ng mga benefits, especially. Kasi pagkaalam ko, pag dumating na ng 6 months, ang isang manggagawa ay hindi sila pwedeng i-terminate. Kailangan sila ay maging permanent employee. So, pag ikaw ay naging permanent employee, hindi ka pwedeng hindi makakuha ng mga benepisyo, lalong-lalo na sa mga health benefits. At saka, mag-i-increase ang iyong sweldo. So, nananawagan po ako na sana naman sa araw na ito ay kayo'y magising para mabigyan naman ng tamang serbisyo ang ating mga manggagawa. Marami pong salamat. Salamat. Okay, si Mar naman, Maramparo. Ayan, salamat. Kasi Magandang umaga po sa inyong lahat.
na nasa bulwagang ito at sa mga manonood mamayang gabi. Binabati ko po lahat ng mga may birthday kahit po walang birthday. At manggagawa. Ito po ay gawa. Ibig sabihin, kung may mangga, gawin natin. Productivity ang gawin natin sa mangga. At ang manggagawa ay isang imahe ng magandang umpisa. Kasi ako'y mahigit din 2 taong manggagawa. Pero ako ngayon ay nagpapagawa. At huwag malungkot ang ating manggagawa. Baka dumating din ang tawag sa inyo na kayo na rin ang magpagawa. At itong ating, huwag nating hintayin tayo masenso. Gumawa tayo at panatilihin nating masigasig tayo sa ating gawain para tayo masenso. At ang ating manggagawang lahat dito sa buong Pilipinas, binabati ko ng isang magandang gabi sa mga manonood. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat ng manonood ng APAP Batangas. Lalo na po yung mga manggagawa nga. At isa ako roon sa mga manggagawa. Belated happy birthday din po kay Presidente Ted Calao at saka po sa asawa ni Sir Ding, kay Dr. Tita. Sa lahat po ng mga nasa labor sector sana, lalo na po nasa DOLE, bigyan nyo naman po ng priority yung mga bagong graduate ngayon na tulad ng mga youth namin na naghahanap ng kanilang mga trabaho sa ngayon. Sana man po ma-prioritize po ng mga fresh graduate. Yun lang po. Magandang umaga po. Okay, yan po ay si Butch Nares ng Urban Poor. Okay. Okay, si Colonel Rolando Hongco, sir. Salamat, Jerry. Una-una, binabati ko yung ating mga manggagawa ng maligayang at masaganang Labor Day sa inyong lahat. Naway sa loob ng isang taon ay tayo na naman ay makatulong sa ating gobyerno. Ang manggagawa nga pala, hindi lang naman ito yung sa private sector. Lahat po tayo na nagtatrabaho, kasama po dyan yung mga nasa gobyerno, tayo po ay mga manggagawa. Kaya isulong natin ang ating mga trabaho ng maayos upang masundan natin ang ating tinatawag na pagsulong sa matuwid na raan. Sa ating mga kasunduluhan, tayo rin po ay manggagawa ng gobyerno. Kaya sa atin din po ang araw na ito. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Thank you very much, sir. Buti na lang at mayroon po tayong isang counselor na galing po sa Lipa City na makakasama po natin ngayon para atin hoding hingan ng report kung ano ang mga programa mayroon ho ang ating syudad po ng Lipa para po sa mga manggagawa. Especially na ngayong araw na ito ay araw po ng ating mga manggagawa. Mayroon bang naka-line up na mga activities or programa ang syudad po ng Lipa tungkol po sa ating mga manggagawa? Konsyal? Bago ho lahat ay nagpapasalamat ho tayo sa APAP Batangas sa panibagong pagkakataon na tayo ho'y maimbita sa kanilang programa. Mabuhay ho, APAP Batangas. Ganon din ho, nais ko hong iparating at batiin ang atin hong manggagawang mamamayan ng lungsod na Lipa. Lahat ho ng manggagawang mamamayan ng lungsod na Lipa, ito ang araw na ito ay araw na inyo. Kayo ho ang lakas ng kaunlaran, kayo rin ho ang lakas ng kapayapaan. Sapagkat ang bawat mamamayang Lipeño, siya ho ang tunay na lakas ho ng ating bayan. Pagdating ho sa programa ho para sa ating mga manggagawa, tayo ho'y nakikiisa sa mga karaingan ho ng ating mga manggagawa. Sa pagsisilibra ho nila, tayo rin ho ay kaakibat ho ng ating mga manggagawa dito po. Kung may mga ordinansa or mga gustuhin ho ang ating manggagawa, tayo ho naman ay karakaraka po ay tumutugon. Sa ngayon ho, ang akin hong nakita ay ngayon ho ay meron hong programa na dito ho yata ginaganap sa SM na kung saan ho ay media fair po dito na kung saan ay para makatulong sa atin hong mga
bago at dati ng mga manggagawa upang mabigyan sila ng pagkakataon na kumita at magkaroon ho ng hanap buhay. Tayo rin ho dito ay sa pangaraw-araw, nandito po ang ating peso na kung saan ho ay ang ating mga kababayan ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-apply kung saan sila ho pwede, kung ano ho ang karunungan, kung anong meron at kung ano ang kakayahan ho nila. Kaya ho, ito ay araw-araw ho ang ginagawa ho ng ating hong opisina, yun hong peso. Konsyal, pwede ho bang magpanukala para sa susunod na taon ay baka magkaroon ho ng mabigyan ho natin ng pansin yung pag-recognize. Kasi pag-araw ho ng ating mga manggagawa, dapat na pinag-uusapan talaga rito ay tungkol sa kanila, yung kakayahan natin at pwede rin ho sigurong idagdag natin sa programa yung pag-recognize ng mga manggagawa na talagang nag-demonstrate ng isang magandang bagay sa kanilang profesyon or sa kanilang area na kanilang pinagtatrabawan. And then second na gusto ko pong paabot po sa inyo ay nakarating po sa aming pansin na dito ho sa ilang mga factories, particularmente po dito sa industrial zone sa Lima, ay may mga report ho na marami ho sa ating mga kabayan ang maaaring maapektuhan at maaaring nakareport na rin sa inyo na naapektuhan na talaga sila. At maging dito sa isa pang factory dito sa kaliwa, pag galing ka sa Lipa, punta ka ng Lima, anong lugar yun? Sa PKI ay marami na rin hong atang mga kabayan natin ang apektado. At ito ay concern po natin sa ating mga trabahador. Dahil po sa pag-trim down ng kanilang ng operations ng factory, dahil sa ito ay apektado na rin siguro sa nangyari po sa Japan. Yung dating 5 araw, mayroong nakarating sa aming informasyon na ginagawang 3 o 2 araw na lang. At possible na mas mag-reduce pa yan. So ano ho ba ang ginagawa po ng city government dito upang sa ganun ay ma-anticipate po natin yung mga problema na pwede pong harapin ng ating mga maliliit na mga gawa dito po sa Lipa City? Sa akin ho, palagay dapat ho ay talagang magkaroon ho ng koordinasyon sa lahat ho ng pabrika na kung saan ho ay nagkakaroon ho ng hindi naman ho totally shutdown kundi temporary hong pagbabawas ho ng oras. Kasi ho, kung hindi ho gagawin yan, baka ho magkaroon ng shutdown at yun ho isa sa nakikita natin na isa hong paraan ng management ng isang kumpanya upang sa ganun ho ay mabawasan ng oras, subalit hindi ho magkakaroon ng isang malawak ang pagsasara. Alam mo nyo, yun ay isa rin ho sa mga estratehiya ng mga kumpanya. Ang nakakatakot ho dyan ay yun hong total shutdown or pagsasarado ng isang kumpanya. Dito naman po sa atin sa Lipa, wala po hong nangyayaring ganan. At nakakatuwa po, ito hong ating mga kumpanya katulad doon ng PKI, kaya ako ho alam, ako ho'y may kapatid sa PKI. At noon nga ho mga nagdaang panahon, ino-opera na kung sa kuya mag-resign at may kaukulang kabayaran, isa rin ho sa pangmaraan. At sa kasalukuyan ho, siguro sa nangyayari hong iyan ay ito'y aalamin ho ng pamahalaan kung saan punto siya dapat ho tumulong para sa ating mga, hindi lamang ho sa ating mga manggagawa, kundi dito na rin ho sa ating mga kapitalista. Dahil kung hindi rin ho natin tutulungan ang ating mga kapitalista, baka naman ho mga ito ay magsialis sa Lipa, lalo hong maraming kababayan nating Lipeño ang maapektuhan ho ng pagdating ho diyan. Tama yun, Konsyal. So, panukala lang po namin is baka pwede ho na magpatawag ho tayo ng isang summit at imbitahan ho natin yung lahat ng mga may-ari po ng mga factories dito po sa Lipa para makita po natin ang overall na mukha ng sitwasyon na
dito po sa Lipa City, especially dito po sa nangyari sa Japan ngayon, because i-confirm ho natin yung mga report na nangyari na sa parte ho ng Lima ay marami na ho sa mga kabayan po natin dyan ang naapektuhan, na wala na po ng trabaho dahil po sa talagang totally nag-shutdown yung operations. And makikita natin yung total na mukha nito kung tayo ay magpapatawag o mag-i-initiate ho tayo ng isang activity na lahat ng mga involved na mga personalities ay nandiyan, including siguro si Kaped Kalaw bilang President po ng Chamber of Commerce and Industry, si Ding Andal at saka si Alvin Castillo bilang mga miyembro ng mga civic organization dito sa Lipa City, upang ma-consolidate natin yung lahat ng mga data, lahat ng mga impormasyon na pwede ho na magbigay ho ng kaalaman sa ating mga policymakers kung ano ang pwede nilang gawin para ma-anticipate natin yung mga bagay na pwede makatulong sa ating mga kabayan. Konsyal. Hayaan nyo, tama ho yan. Nagpapasalamat ho ang inyong balingkod sa inyong proposal. At hayaan nyo, bukas yung session kami, ipararating ko ito sa konseho upang sa ganun ho ang tamang komitiba ay siya ho magpatawag ng ating hong mga kapitalista, ng ating mga labor sector at yung atin hong mga NGO. Sapagat sa akin hong kita ay inuho ang dapat magkaroon tayo ng isang summit, isang pag-uusap upang sa ganun ay makatugon din ang pamahalaan kung saan ho at ano ang pangangailangan ng ating kapitalista, ano ang pangangailangan ng ating mga manggagawa, at kung saan ang gulo dapat pumasok ang ating pamahalaan upang sa ganun ho ay lalo pa hong tumuloy ang pag-unlad ng lungsod ng Lipa. Kaya nga ho sabi ko, ang ating mga manggagawa, ang tunay na lakas ho ng kaunlaran at ang tunay na lakas ho ng kapayapaan. At ito ho ating mga kapitalista, dapat din naman ho nating tulungan din upang sa ganun ho ay hindi ho sila mag-back out, hindi umalis sa Lipa, kundi ho makapag-encourage pa tayo ng ibang mga kapitalista na mga kapital sa Lipa upang sa ganun ho ay magkaroon ng maraming trabaho. At kapag maraming trabaho sa lungsod na Lipa, palagay ko ho, ma-resolve natin ang mga kahirapan, ma-resolve natin ang mga problemang pampamilya. Nais ko sigurong susugan yung tungkol sa panukalang yung konsehal, sapagkat ang tungkol sa pag-alam ng mga datos, tungkol sa mga mangyayari, yung mga retrenchment, at saka yung tinatawag na epekto ng tsunami, yung the real tsunami, yung tsunami ng unemployment, napakahaba po ito. At ito na rin ang sinasabi ng mga industries na malalaki. Hindi po ito pansamantala. Mahaba po ang aabutin ng babawas ng mga trabaho. Gayon din po, mayroon pang mga kasalukuyang sitwasyon dito sa atin, may mga call center. Yung mga call center na ito, ayon doon sa mga opisyalis ng mga call centers, maraming employment na na-generate. Pero ang marami ay hindi taga rito sa atin. So ito ay dapat ay doonan ng pag-aaral ng ating mga namumuno, ng ating konseho, ng ating kasalukuyang administrasyon, upang aralin kung paano poprotektahan ang pagkakaroon ng mga trabaho. Nandiyan na yung mga available na trabaho. Ito namang epekto ng mga magiging mare-retrench na ito, siguro ang kinakailangang pag-usapan doon sa sinasabi ni kasamang Jerry na summit ay paano masasalo yung pagkakawala ng trabaho ng mga ito. How do we generate employment na siyang kailangan, sapagkat yun ang pinakamasakit na epekto ng tsunaming ito. At yun siguro ang pinakamabuting tribute na magagawa natin sa ating mga kababayang manggagawa. Yung paghandaan natin na masalo yung mga pagbabawasan na iyan ng trabaho. Alam mo nyo, tayo nga ho, ginagawa ho natin sa pamahalaan, bilang tayo ho ay Kusel ng Bayan, dapat ho sana na-monitor ho natin yun ang isang pulisiya ng pamahalaan na dapat ho lahat ho ng trabahador sa lungsod na Lipa ay 80% ay mga taga-Lipa. Lipenyo po. Ibig sabihin, parang sa ganun yung kinatatakot ho nyo, Mr. Andal, ay ang mga mamayang Lipenyo, ano man ang mangyari, nandyan ho ang trabaho. At doon naman sa sinasabi ho natin na magiging epekto or magiging mga tinatawag nating krisis, pang kabuhayan, krisis na pang manggagawa,
yun nga ho ang sinasabi ko sa atin ng mga kababayan, nandito ho, may mga eskwelahan tayo. Katulad ho ng LCPC, mababa lamang ho. Dapat ho ang mamamayang Lipeño, kabataan Lipeño, ay magpursigi po ng pagpasok ho diyan. Magpursige na mangarap upang sa ganun, sila ho ay hindi pagdating ng araw ay may pagsisisihan. Katulad nga po ng aking hinahalimbawa, no isang araw may mga kausap po akong mga talbata. Bagong graduate ho ng high school, hindi na daw ho, hindi na papasok, sa kadahilanan daw ho na magtatrabaho na. Ang sabi ko, nandyan ang KLL, pumasok kayo. Paano pagdating ng araw? Pagdating ng araw, ang mga taga-ibang bayan, napunta sa Lipa, nag-aaral sa KLL. Pagdating ng araw, ang mga ay makakatapos, pagdating sa pag-a-apply, sino ang tatanggapin? Isang taga-Lipa o isang nandayuhan sa Lipa na graduate o isang taga-Lipa na hindi nakatapos? Priority ang taga-Lipa. At doon sa paghahanda, siguro ho, doon ho papasok ang akin hong isang ginagawa ngayon. Ako may kaunting pondo na inilalaan at ako nakuha ng ilang barangay as ay pilot barangay na kung saan ho ay nagkakaroon ho ng training. Training ho sa massage therapy, computer technician, at yung isa ho ay sa pananahe. Upang sa ganun ho ay sa pamagitan ho ng maliit hong pag-ambag ho natin sa pangkabuhayan ng ating mga kababayan ay makatulong ho sa ating mga kabataan na kung sila ho ay magkakaroon ng karunungan kahit ho hindi ho sila mag-apply ng trabaho sa mga pabrika, kahit ho sa likod bahay nila, kahit sa harap ng bahay nila, kahit sa loob ng bahay nila, pwedeng kumita kahit hindi na ho umalis sa barangay. At ang isa pa ho nakita ko, encourage ho natin, dapat ho ang atin hong mga kabataan, lalo na rin ho yung mga kababayan ho natin sa bukid. Encourage natin na magtanim. Alam mo nyo, napapansin ko ho dito sa atin, sinasabi ko nga ho noon pa, ang sakit ho ng Tagalipa ay gaya-gaya. Kapag nag-click ho ang kamatis, ang gusto ho ng lahat sa bukid ay magtanim ng kamatis. Pagka nag-click ho, yung paggagawa ng candy, ang gusto ho, lahat ng candy, gayon ang gagawin. Ang kinakailangan ho natin siguro, pakialman ng pamahalaan, 5 barangay ang itanim talong, 5 barangay itanim pechay, 5 barangay ang itanim mustasa, 5 barangay itanim yung iba't ibang produkto ng gulay or ng bungang kahoy. Inyong tingnan, ang SM, supermarket ng SM, Robinson, South Supermarket, tingnan ho natin diyan kung ano hong gulay, kung saan galing na gulay, kung saan galing na prutas ang binibili ng Tagalipa. Galing ho doon sa Dison Farm. Ang Dison Farm po ay taga Bulacan. Sila ho ang nagdi-deliver, sila ang nagdadala dito. Maaring sa palengke, may dinideliver na rin ho sila. Ngayon, kung tayo ho mismo dito sa lungsod na Lipa, ay tayo ho mismo magtatanim ng mga puno, tayo magtatanim ng mga gulay. Hindi na ho ang isang taga Bulacan ay di-deliver ng gulay dito sa lungsod na Lipa, kundi ito na mismong Lipa na mismo ang magdi-deliver ng mga gulay, prutas dito sa atin ng mga malalaki hong supermarket na ito. At palagay ko ho, additional income sa bawat mamamayang Lipeño at tayo nakakasigurado pa na ang mga mamamayang Lipeño ay patuloy ang dedikasyon sa agrikultura. Okay, nakikita ko talaga na kinakailangan nyo na magkaroon talaga ng summit dyan, Konsyal. But anyway, mag-reserve tayo ng another program for that. Ang hingi lang muna namin, Konsyal, is bukas baka pwede nyo na i-discuss yan sa inyo pong meeting na magkaroon tayo ng summit at dagdag na rin natin yung tungkol sa security sapagkat pag nawalan ng trabaho ang ating mga kabayan, automatic niyan ay mayroong repercussion yan sa peace and stability ng ating lugar. But ngayon pong araw na ito ay atin muna pong tutukan yung ating pong mga guest galing po sa Lipa, Baraquitos. At ito ay all out ngayon, napakadami. Ito yung mga bagong bayani ng Lipa City at kung paano ay siguro ng ating aalamin at hanap tayo ng mga programa na pwede na makatulong dito sa mga taong ito. Ang pinaka-head po nila ay si Alvarez Gavino.
Oh, at si Roy. Roy Landiso. Pwedeng ikaw na magpakilala din kasi mga guest mo sila. So inanyayahan po natin ngayon ang samahan ng mga Little League ng Lipa, ang Lipa Baraquitos chapter sa pangunguna ni Roy Landiso, si Dr. Cookie at kanilang mga opisyales dito. Kausap ko kahapon si Miss Alice at nakiusap tayo sa kanilang presensya ngayon. So Roy, pakiusap na, paki-introduce mo ng mga kasama at paki-explain mo nga sa amin kung ano itong Little League, kung ano itong Baraquitos at nasaan na tayo sa ngalan ng sports dito sa atin sa lungsod ng Lipa. Unang-una po, magandang umaga at napakalaking pasasalamat po sa bumubuo ng UP Batangas sa respetando bumubuo nito. Kami po ang Lipa Baraquitos Baseball Incorporated. So kami po yung charter dito sa Lipa City na ang aming layunin ay makatulong sa mga bata, humikayat ng mga batang naglalaro ng baseball at eventually, so napapag-usapan din po natin yung pagpapaunlad, edukasyon. Ang aim po ng Lipa Baraquitos Baseball ay makapaglaro at eventually makapag-aral ng libre pagdating ng kolehiyo sa mga prestihiyosong paaralan sa Maynila. At bago po ipagpatuloy yung aking pagpapaliwanag, gusto ko po muna ipakilala sa inyo yung mga membro ng Lipa Baraquitos Baseball at yung pong mga opisyales. Simulan ko po dito sa aking kaliwa, si Angelo Endoso po. Ito po yung 11-12 years old, Major Division. Si Angelo Endoso, si Philip Olmos, si Ramon Atienza, si Miguel Olmos. Si Miguel Olmos po is Senior Division player, so 15 to 16. Si Gabriel Alcaraz po, 9 to 10 years old. Siya po yung mga susunod na nasa program namin. So kumbaga, nagsisimula po kami sa grassroots programs para masustain namin yung programa namin at eventually hindi mawala yung baseball. Tapos, yung pong katabi ni Gabriel, si Mr. Ben Alcaraz, siya po yung aming Vice President. Tapos, si Mr. Endoso po, siya po yung aming Equipment Manager. Tapos dito po sa may ating likuran, si Dr. Cookie, yung pong aming Secretary, si Katrina Olmos, ang aming pong Treasurer, si Ma'am Francia Endoso rin po, siya po yung one of the supporters, avid supporters, very supportive parent po. Now, balik po ako dun sa kung ano po yung Lipa Baraquitos. Sa katunayan po, nagsimula lamang po yung aming grupo last December 2010. Nagkamap lang yung idea na magkaroon kami ng isang grupo at nabuo po yung Baraquitos. Bakit po Baraquitos? Nandito po tayo sa Lipa. Pagpunta mo ng Manila, taga saan ka? Batangas. So naisip namin Barako. Yung aming mga bata, medyo bata So parang Barako, hindi bagay. So nabuo yung ideya na bakit hindi Baraquitos? Kaya nabuo yung Baraquitos na parang small Barako. Kaya naging maliit na Barako kumbaga. So Lipa Baraquitos Baseball yung nabuo. Kaya po nitong last January, we decided na magpa-register sa Securities and Exchange Commission para talagang legal at madali kami makakalap ng pondo para sa aming programa. So, sa katunayan, simula noong April 26 hanggang kahapon po, April 30, idinaos po dito sa Lipa City yung Little League Philippine Series Baseball na kung saan, kung sinong mananalo doon, siya po yung ire-representante ng Pilipinas sa Asia Pacific. At kami po sa Lipa Baraquitos Baseball Incorporated ay ipinagmamalaki namin na sa aming wala pang pangalawang taon ay pumasok kami sa 4 out of 31 teams. Out of 31 teams, pang-4 po. Unfortunately, natalo lang po kami kahapon sa semifinals ng ILAM, yung International Little League Association of Manila. So ngayon po, may 4 na divisions yung Lipa Baraquitos Baseball. Little League Philippines. The major division, 11 to 12 years old, sila po yun, major division. Tapos 13 to 14, junior division. 15 to 16, senior division, at 16 to 18,
Big League Division. Now, ang aming pong programa, ang layunin nga po namin, makapaglaro ng baseball, mahikayat yung mga bata sa Lipa City. Sa karamihan to po mga bata na to, lahat po to mga taga-Lasal. Mga Lasal po yan. Tapos may mga membro din po kami from Canosa, from may Ludlud po, from dito po sa may Bulacnin, Barangay Bulacnin. So ang aming pong layunin talaga, makapaglaro sila, pagkatapos nila sa Little League, makapag-aral ng libre sa Manila. Sa katunayan, yung pong si Miguel Olmos po, incoming 4th year, actually tinatanong na po siya ng Ateneo de Manila University, DLSU, UST, UP, Adamson. Kumbaga, mamili na lang, choose your own school when you get in college. Yun yung pong purpose. Although financially, kaya nilang masustain ng mga magulang nila, ma-provide yung tuition fee, pero gusto nila makapaglaro ng baseball at malibre yung pag-aaral nila. At ito nga po, katatapos nga lang po ng liga kahapon, ngayon po, nag-iisip na po kami kung paano namin masustain yung program. Ito pong susunod na taon na to, pagpasok po ng June, gagawin na po namin talaga yung solid grassroots program. Hikayatin po namin yung mga school, mga private schools like McKinley, Stonehurst, para sumali sa aming grupo at makapaglaro ng baseball. At nagpapasalamat din po kami sa Mount Malarayat kasi yung Mount Malarayat, nag-provide po sila ng facility. Kung mapapansin niyo po ngayon, may baseball field po sila. At ang sabi po nila, this is the home of Lipa Baraquitos Baseball. At napakalaking pasasalamat po namin through Mr. Noli Makasait from Malarayat County Club. So, then, ngayon po, sa katunayan din, meron po tayong 3 miyembro ng Lipa Baraquitos Baseball na pupuntang Korea. Inimbitahan po sila ng taga Manila, ng Tot Baseball, headed by Mr. Boy Tingson, na maglaro sa Korea, the Tot Baseball for 11 to 12 years old. Sila po yung tatawagin na Team Habagat. Kung meron po tayong Team Ascals sa football, soccer, kung meron po tayong Little League Rascals, meron naman pong Team Habagat na nandito po si Philip pupunta, si Ramon, at wala rin po yung isa, si Moss Chavez. Ayun po. Yung Team Habagat po, sila yung pupunta sa Korea, magre-representative ng Philippines. So ang Baraquitos ay isang organisasyon sa Batangas. Sa Lipa lang po, sa Lipa. Para sa baseball. Sa baseball, yes po. Kasi ang sinasabi po ng Little League Baseball, kailangan meron kang charter. Yun yung boundary mo kung saan ka pwedeng kumuha lang ng mga manlalaro mo. Hindi ka pwedeng kumuha sa Tanawan kasi meron silang sariling charter. Hindi ka pwedeng kumuha sa Batangas kasi meron silang charter. Kaya dito sa Lipa, meron po tayong Lipa Baraquitos Baseball na kung saan talagang hinihikayat po namin yung mga bata natin dyan, yung mga gusto maglaro ng baseball as early as 8 years old, 9 years old. Open po kami at hintayin niyo po yung aming advertisement na lalapit po kami sa inyo para imbitahan kayo na makapaglaro ng baseball. So kinakailangang mayroong nabuong baseball team para makasali sa Baraquitos. Ganun ba yun? Yes po, pwede rin pong mas maganda kung ang bawat barangay natin dito sa Lipa. Na kung maganda rin pong maging isa sa sports program na kung ang bawat barangay ay mayroong team ng Little League or yung 9 to 10, 11 to 12 years old para at least dito pa lang maglalaban-laban na. Tapos para pagdating sa susunod ng yung National Games, Little League Philippine Series, doon natin sasalain yung mga magagaling na magre-represent, na pwede magre-representative ng Lipa or Lipa Baraquitos Baseball. Little League Philippines ay seleksyon na ng Baraquitos. Yung pong, hindi po, wala naman pong restriction na sinasabi. As long as na gusto mo maglaro ng baseball, kung gusto mong basta nasa Lipa ka, so ang first choice mo is sumali sa Baraquitos Baseball. Yun yung isa mong options. Konsehal, sa ganitong sitwasyon, nung araw ay napakasikat ng baseball dito sa atin at kami nga ay doon sa maliit na kalyeng dirt road, ay doon kami naglalaro ng baseball. 2 bases lamang yun eh. Softball, oo.
at para lang makaraos ng larong kamukha nito. Ngayon medyo ilan na lamang yata ang naglalaro at mabuti may mga grupong ganito. Ano ba ang ginagawa ng ating city at ng ating konseho para sa redevelopment ng sports na ito? Una ho ay kinakongratulate ho natin ang Baraquitos. At dalawa ho ay pati rin ho yung isang team, Lipa City baseball team. Dalawa ho ito. Ako ay natutuwa ho ako at nagdalwa. Ibig sabihin ho, dumarami ang magaling, dumarami ang napapagbigyan or nagkakaroon ng pagkakataon na maipakita ang galing sa larangan ng baseball. Nakakalungkot din naman sapagkat sa halip na magkaroon ng isang team na solid or solid team na malakas, kung saan ay mapipili ay nahahati. Pero anyway, nandiyan na yan. Alam mo nyo, akin nung natatandaan, ako ho'y nagpasa ng isang ordinansa, Creation of Lipa City Sports Council. Ang intention po ng ordinansa ay yun nung lahat ho ng sports association ay magkaisa doon sa isang council. Na kung saan ang council na yan ay buuin din ng lahat ng presidente ng sports association sa Lipa. At kung katulad ng baseball, kung sino yung pangulo, miyembro ng council, siya ang bahala sa programa through the year regarding sa baseball. Ganun din sa softball, ganun din sa basketball, ganun din sa iba pang field of sports. So, ilang meeting na ho kami, ang nangyari noon ay hindi ho nakabuo ng council. Kaya ho tayo nag-isip din ho noon upang sa ganun ay maiwasan natin ang pagdami ng iba't ibang asosasyon ng iisang sports. Upang sa ganun, kasi pag ilan dumami ang asosasyon ng isang sports, nandyan ang paghahati-hati. Hindi mo maintindihan kung sino mamumuno. Katulad na nangyari sa karate. Ilan yon? Sino baga ang tunay na magiging representative pagdating sa karate? Ngayon, nakita ko sa baseball, dalawa rin. Sino baga ang magre-represent sa council? Ngayon, magaling sana kung sila'y makakausap at kung maghati sa term kung paano. Dahil kasi, isa yon sa pamaraan upang makapag-develop tayo ng magagaling na atleta sa lungsod ng Lipa. Look, sa basketball, tingnan natin ang basketball natin. Matatanda na yung ating representative ng city pagdating sa basketball. Bakit? Sila na rin. No last year sila, no last one sila, susunod taon sila. Nawawala. Hanggang sa ang mangyayari dyan, mamamatay na yung team. Saka po uli magde-develop. Kung tayo yung sa council, nandyan ang council at mabubuo uli ang council, lahat ng atleta na magagaling at potential sa Lipa, madidevelop. At yun ang pagkakataon, yung sinasabi niya na pwede nating ang mga atletang ito, pumili tayo na magagaling sa baseball, ilaban natin internationally. Ilaban natin nationally, ilaban natin regionally. Ibig sabihin, ang magiging dalang pangalan ng isang team ay ang lungsod ng Lipa. Sila ang ipadadala ng lungsod ng Lipa. Upang sa ganon, ang proteksyon, ang tulong ng pamahalaan ng lungsod ng Lipa ay alam nila na ito ay para sa karangalan ng lungsod ng Lipa. Bagamat nakakatuwa rin ho, marami ho tayong mga athletes na ipinadadala sa ibang bansa. Karate, judo, kung ano man ho na sports. Na nangyayari kuminsan ho, kulang ang suporta ng pamahalaan. By their own effort, napapadala nila. Saka na lamang malalaman namin pagka yung magpaparecognize. Ang gagawin namin, gagawa lang kami ng isang resolution. Ganun lang. Pero kung binubuhay natin, sa pamamagitan ninyo, binubuhay natin yung Lipa City Sports Council, palagay ko, hindi yan mangyayari. Kaya siguro, sasamantalahin ko na rin pagkakataong ito, magtulong-tulong tayo. At
siguro marami rin kayong kilala na yung iba kasi iba-iba na ngayon ng mga pinuno or mga presidente na iba-ibang sport association. Siguro, bigyan nyo kami ng kopya, magpapatawag ulit tayo na isang pagpupulong at ng ating mabuo uli ang isang sports council. Dahil kasi katulad niya, pwede kayo magkaroon ng invitational. For the year, sa isang buong taon, pwede kayo magkaroon ng sariling pondo. Bakit? Mangumbita kayo, gamitin nyo ang council through your association. Mangumbita kayo kung saan fundraising. Ganun lang yan. Pwede kayo sa pamagitan nyo, mag-click dito. Pwede kayong magpaupa ng mga ticket para lang magkaroon ng pondo. Dahil kasi kulang yung pondo ng Sports Council. Ang akin ng pagkaalam ngayon, ang inilalaan mo namin ngayon na appropriation or pondo para sa Sports Council is amounting 200,000 lang. Sa daming sports association, ay hindi kasya yan. Ngayon, kung iya'y mabubuo ang council at kayo naririyan, kami sa sanggunian, ay kami ay palagay ko'y palalakihin natin iyan. Magandang mungkahi din yun, Konsihal. Pero sa katunayan, siguro yung mga nabanggit mo na kailangan magbenta ka ng ticket, ganito. Siguro parang sa aming wala pang 2 taon, nasimulan na namin yon sa aming grupo. Sa katunayan, gusto ko lang pong iklaro na yung Lipa Baraquitos Baseball Incorporated, hindi po namin gustong magsolo na i-claim yung Lipa City. Hindi po. The Lipa Baraquitos Baseball is open to all kids, to those who would like to play baseball. If you would like to play with us, you are open and you are very much welcome. Now, gusto ko po rin pasalamatan yung nasabi mo na, actually, yung pong Baraquitos Baseball, nakahanap po kami ng sponsors. Tapos, nagbigay din po ng konti yung City Hall, may naitulong din po sa amin. Pero gusto, allow me to mention and all the sponsors. So, si Mayor Sabili, si Congressman Dong, Lucky 4A, Healthy Way, Miller, Bel Air, Presidents, Club Fitness, Chick Boy Hatchery, Nestle, Pocari Sweat, Crystal Clear, Studio C, Southern Twins, and Dr. Case. Sa katunayan din po, nung kami po ay nagsimula, sarili pong pera na galing sa bulsa ng mga magulang. Kasi po, wala po kaming mithiin dito sa Lipa Baraquitos Baseball, kundi para sa mga bata. Sa katunayan, medyo abunado pa nga kami, panggas, pero ang iniisip namin mga bata, kasi nakikita namin na eventually makakatulong sa mga batang gustong maglaro ng baseball, and at the same time, yung gustong mag-aral ng libre. Na magkano ngayon yung tuition fee? Bibigyan ko po kayo ng concrete example. Ako po yung isa sa produkto ng baseball. Nakapag-aral po ako sa Universidad ng Pilipinas na ang wala pong 1,000 peso, walang 1,000 pesos ang aking ibinabayad. Paano? Through baseball. So ngayon, ito yung payback ko sa kanila. At nakikita ng mga magulang, siguro naman, hindi po sila susuporta o hindi nila nakikita yung vision at saka mission ng Lipa Baraquitos Baseball. At gusto rin po naming kunin itong pagkakataon na to na humihingi talaga po kami ng suporta sa City Council, City Government, at yung po mga private sectors, private companies. At eventually po, gusto po namin hindi po to one time, big time na ngayon lang tapos wala na susunod. Basta ang aming pong aim dito makatulong sa mga bata. Maraming salamat po. Okay. Alam mo, napakaganda ng inyong programang yan. Alam mo ako, avid fan din ako ng baseball. Ako'y fan talaga ng LA Dodgers. Ha? Pero yung mga player, alam ko ang player sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Amerika, yan ang mga player dyan, nag-uumpisa talaga as little leaguers. Diyan talaga, mga bata pa tuwing may summer league, lagi silang merong palaro, at saka ang eskwelahan, talaga nila, sinusuportahan sila, at ang pagdating naman sa high school, tuloy-tuloy hanggang college. At yan, nag-uumpisa talaga, diyan talaga, napupunta ang pagiging player nila at doon sila
nakakakuha ng kanilang ikabubuhay. Okay, so ngayon gusto ko lang marinig itong mga batang to. Alam mo, natutuwa ako kasi itong mga batang ito, siyempre, gusto ring makita ng mga kalaro nila at saka yung mga magulang nila na sila ay nasa television. Okay, pwede bang magsalita kayo ng kahit konti? At yung sabihin mo kung ano kayo, kung pitcher kayo, or catcher, o... Sige, magsalita mo na ka. Si katabi mo, anong posisyon niya Sir, sa... si Angelo Endoso po. Pitcher ka ba or... First base po. Okay. Siya, anong pangalan? Ryan Villepolmos. Ano po, center field. Okay. Tsaka po pitcher. Romana Chenza, galing, catcher and outfield. Miguel Olmos, pitcher and shortstop. Gabriel Alcaraz, second base and pitcher. Kami ng mga stage mother. Okay. Yan ang kinakailangan. Dapat all out ang magulang. Ako ho si Dr. Cookie Atienza. Ako ho ang secretary ng Lipa Baraquitos Baseball Incorporated. Kami ho mga parents ho ay all out support din kayo. Pati ho bulsa, time and everything. Dahil ho, wala pa ho kaming pondo eh. Isa pa. Ako po si Katrina Olmos. Isa ko po ako sa mga parents ng mga bata dito. So, ganun din po. All support kami sa mga bata kasi alam naman namin na may magandang idudulot ito sa mga kabataan namin. Treasurer po ako dito sa aming organisasyon. Kayo ho. Ako naman ho, si Mrs. Francia Capistrano, lola ni Angelo Endoso. Bilang lola, wala ho ang kanyang mami dito. Ako ho ang sumusuporta sa aming apo. Okay, si Vice President. Magandang umaga po sa inyo lahat sa nanonood ng APAP Batangas. Ako po si Ben Alcaraz, tumatayong pangalawang pangulo po ng aming grupo. Parents din po ng mga bata. Okay. Siya ay President. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kay Konsyal. Ako po ay sa equipment manager. Kami po ang taga-subaybay ng mga gamit ng mga bata. Kung saan man sila pumunta, lagi kami kabuntot at sumusuporta. Okay, medyo patapos na yung oras natin. Si Konsyal siguro ang tatanungin ko ngayon na, Councilor, baka pwede magpanukala na may strengthen talaga natin yung programa natin, may institutionalize natin. Kasi tama yun na mayroon tayong ilang mga personalities sa ating lokal na gobyerno na nagbibigay. But nangyayari ito sapagkat hindi institutionalize yung program. Kaya every time na may kinakailangan mong makiusap, makipag-appoint. But pag itong programa ito ay ma-institutionalize ito, hindi mo na kinakailangan na mag-courtesy call ka pa, hindi mo na kinakailangan na manghingi ka pa kung kano-kanino mga politiko sapagkat mayroong programa, konkretong programa at sa tingin ko ay pwede itong isama doon sa Department of Education program and pwede silang sumakay doon or kaya ay talagang magkaroon ng sariling pondo po ang programa ng sports dito po sa Lipa City. Kung tayo po ay meron tayong 1 bilyon na na-generate na kolekta, pondo para po sa syudad, dagdagan natin ng kaunti yung allocation natin para yung mga kabataan ay maging aktibo sila, especially during summertime, hindi sila madadivert o hindi makukuha yung attention nila sa mga aktibidades na unproductive. So, yun lang siguro ang aming pakiusap po sa inyo, Konsyal, na bilang ikaw po ay nakakasali po doon sa council meeting ay maipaabot natin ito na ito ay concern ng mga kasamahan natin dito sa APAP Batangas. At bago tayo palit ng ating topic ay gusto kong i-recognize muna si Mar na mag-participate dito sa discussion na ito. Magandang umaga ulit. Noong araw kasi yan ang paborito ko ng laro, baseball. At noon ang mga bat pa namin ay kawayan. At ang aming mga bola ay nilalang dahon ng nyog. Napakagandang sport niya kasi nandyan lahat. May
may dancing, may running, may walking. At kung minsan, pagka kailangan mo nga may safe ang iyong bola, ay dadive ka pa. Kaya nandyan lahat halos ang angle ng sport. At ako'y natutuwa sa mga taga Baraquitos na inuumpisahan ng sport na ito. Katunayan, ang isa kong anak nag-aaral sa isang eskwelahan dito ay yan din ang sports. Kaya lang, yung kanyang nagmamanage sa kanila ay kuminsan ginugutom sila. Mahirap yata yung magutom. Kaya kailangan talaga ang pondo ng ating mga manlalaro. At siguro, kayang-kayang sponsor ni Konsehal Mello yan. Kasi naipanguna nga niya sa konseho ang kanya sarili, may panguna siguro ni Konsehal Mello. May panguna mo siguro, kailangan siguro ikaw mag-sponsor ng Baraquitos niya para makilala sa buong Batangas o buong Pilipinas. At sa sinasabi ni Konsehal Mello kanina, yung sa mga farmers, meron lang akong idadagdag kasi ang ating mga supermarket, ang mga farmers, hindi pwedeng dumirekta nang hindi sila consistent dun sa isang kumpanya o supermarket. Kailangan siguro, Konsehal Mello, magkaroon ng isang pagbabaksakan ng mga gulay ang mga farmers natin para sa mga siwa makapaglagay ng pangalan o kooperatiba dito sa ating bayan na siyang hahango doon sa mga farmers o kooperatiba na siya magdadala dito sa mga supermarket. Kasi ang kailangan nila, mga supermarket, ay yung consistent, yung bang tuloy-tuloy na may pangalan na isang concessionaire. Yun lang po at maraming salamat. Salamat, Mar. Salamat, Mar. Okay, siguro po ay nais ko na lamang pasalamatan itong si Ginang Angelica Chavez, ang presidente nitong grupong ito, sa kanyang pagpapadala nitong barakong grupong ito. Kompletos ang kanilang mga opisyalis. Narito si Dr. Atienza Cookie, na siyang secretary, ang ating treasurer, ang ating vice president, ang ating mga director, at ating founder na si Barakong Roy. Ayan, siyan po ang talagang nag-initiate nito na mabuo ang ating at nais ko po kayong batiin, talagang barako kayo. Sa loob na sa pangalawang taon ng pagkakabuo ninyo, ay kayo ay nag-host ng Little League Philippines. Isa pong napakalaking event ito at ang ibig sabihin ay nagpapakita ito ng malaking kakayahan ninyo at napakalaking effort on your part na tayo ay mag-host ng ganitong kalaking event samantalang tayo ay bagong buong grupo. Congratulations po. Sumasaludo po sa inyo ang UP Batangas. Okay, total, matatapos. Congratulations nga pala at saka sa ating mga bisita, lalong-lalo na kay Konsehal Mello. Okay, ako'y may isang na naman palala kasi napapansin ito, out of the topic na, iba na talaga itong ating mapapag-usapan. Palala lang po, ang ating pong kalye, pinaluang na naman, matagal na po yan. Huwag po nating paradahan, yan po ay kaya lalo tayo nagkaka-traffic, ay nasasayang ang ating ipinaluang na karsada. Huwag nyo pong paradahan para po gumanda ang daloy ng ating trapiko. At saka dito po sa bagong itinalaga dito sa Ayala, mag-iingat po kayo kasi po sinara na po yung kalye ng puntang Balintawak at saka papuntang Tangway ba yun? Yung sa may yun. Mag-iingat po kayo kasi po yung mga naiinip na mga driver sinasalubong na po yan, kina-counterflow kasi ayaw nilang mag-U-turn. So, mag-iingat po kayo sa pagmamaneho. Yun lang po ang aking mga paalala. Bots Nares. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ngayong gabi. At saka happy birthday po kay Lance Maranan. Tsaka sa mga taga-Banay-Banay at sa mga nagpe-piesta ngayon.
sa barangay ng Lipa. Salamat Okay, po. si Kunsyal. Patapos na naman ang isang masaya at kapaki-pakinabang na episode ng Up Batangas. Gusto ko lang akong sagutin yung sinasabi ni Colonel. Tama ho si Colonel. Dapat ho'y ma-institutionalize itong sports sa lungsod na Lipa. Pati rin ho doon sa pagkuha ng pondo, kung magkano ang fund allocation sa Sports Council. Siguro ang pinakamaganda dito gagawin natin ngayon ay ating bubuhayin yung ordinansang iyan. Yung ako ang nag-sponsor ng creation of Lipa City Sports Council upang sa ganun, ang lahat ng sports sa lungsod na Lipa, lahat ng asosasyon, sports association sa lungsod na Lipa ay magkaisa. At nang sa ganun, malaman din natin magkano bagang pondo ang dapat na ibigay sa ating council. At ang atin ho namang DEX, so ang ating Department of Education, yun ho ay, meron hong programa sila. Yun ang tinatawag natin dati ISTRA, ngayon ay ISTACA yata. Ang pondo dyan ay nagagamit din diyan sa pagde-develop ng mga kabataan. At maganda nga ang Barakitos, puro sa mga lasalista, Canosa. Ang ating ding iniisip dito ay paano yung mga out of school youth or yung mga bata na may mga kakayahan, may mga abilidad sa larangan ng baseball, kaya nga lang hindi nagkakaroon ng pagkakataon. Kaya siguro hinahamon ko ang namumuno ng Barakitos at ng Lipa City baseball team na sana magdaos tayo dito ng mga intercolor, interbarangay, or intercommercial. Nasa ganon, ma-develop natin yung ibang mga kabataan na may abilidad sa larangang ito. Kaya ho, sa atin ng mga kababayang Lipeño, sa mga manggagawa, God bless all of you, God bless Lipa, and God bless all of us. Thank you very much, Kunsyal. Si birthday celebrant, Ped Calao, happy birthday. Kantaan mo nga muna natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Kapit. Salamat po, salamat. Bilang kinatawan po ng Batangas Chamber, nagpapasalamat po at saka ng Unified Hog Racers. At kasama po din natin ang agri-sector. Papasalamat po kami. Dahil po ngayon po ay araw po ng manggagawa. Napaka-importante po na bigyan nga natin ng halaga ang manggagawa. Lalo tigit po dito sa Batangas. May mga pabrika po tayo na apektado po dahil sa nangyayari sa krisis. Sana magandang ehemplo po ang ginawa sa Santo Tomas. Ito pong kong dalangin upang ligaya'y makamit mo. Ito pong at naway maging mabulaklak ang bawat araw na darating sa iyo. Okay, yung pong concrete aggregate, dahil po sa mahina po ang para makatulong po sila sa agrikultura, naglagay po sila ng part of their property na dinevelop po na lalagyan ng farm. Ano po? Pagkatapos, naglagay po sila ng farm school para po yung mga manggagawa ay matuto sa wala. Kaya ito po laging magkaugapay po ang tinatawag na social responsibility ng mga kumpanya at saka ng agrikultura. Dahil po sa nangyayaring krisis ngayon, napaka-importante po magkaroon tayo ng food security. At ito po ay napakalaki po ang role ngayon ng manggagawa sa agrikultura. Dito po nitong nakaraan, ako po yung attend sa ngalan po ng Livestock Division ni Congressman Mendoza po. Kasama ko po si Baham Gutierrez na nakikialam po sa livestock. Ay kami po ay umattend dito po sa inauguration ng Batangas Christian Dairy Farm. Napakaganda po ito sapagkat makakaroon po ng livelihood ang mga magsasaka po natin na engage sa dairy farming. Ito po ay mga magagatas po ang tawag dito. Kaya napakalaking bagay po ito sapagkat inisponsor po ito ng
Embassy ng New Zealand. At dahil dito, magkakaroon po ng hanap buhay ang marami pong manggagawa sa atin. Kaya sana po lumaganap ang mga ganitong programa. At bukod po dito, pinaplano rin po maalala ko pala, naging guest po doon, ay bukod po kay Congressman Mendoza, nandun po ang mga taga-Embassy of New Zealand at saka ang ating pong Mayor Sabili. At sila po ay magbibigay po sila ng magagandang breed, dadalhin po nila ang technology, at napakahalaga po dito, ang mga nagtatrabaho po ay puro out of school youth. Kaya binibigyan po ng pagkakataon yung mga mahihirap na matuto sa dairy. Kaya sana ay lumaganap po ang mga ganitong mga programa. At isa pa po, ay pinaplano din po magkaroon ng Agri-Summit dito sa Southern Luzon. Dahil po itong ating congressman ay maglalagay po ng, siya po ang chairman ng Agri, at pupulungin po lahat ng manggagawa sa agriculture. Yun po ang kwan. At bukod po dito, dadagdagan ko rin, marami po nahiling sa amin sa pahintulutan ng programang ito na magpapag-guest po ang mga developer ng lipa. Opo, na minakausap po ang mga developer ng lipa, gusto po mag-guest sa UpUp. At meron din hong gusto mag-guest tungkol po sa waste management. At marami pong gusto mag-guest dito sa UpUp. Kaya sa pahintulot po ng programang ito, ay yung po mga darating naming episode. Pati po mga sa agriculture. Kaya po itong programa namin, napakarami yung gusto mag-guest. Salamat po. Thank you very much, birthday celebrant. At happy birthday ulit kay Dr. Tita. Ay pagkain pati dito mamaya. So, Ding, thank you very much. And ang ating pong head ng Pension and Gratuity Management Center po ng Armed Forces of the Philippines, Hongko. Salamat, Jerry. Wishes muna at happy birthday dun sa mga celebrants natin. At salamat para kito sa ating programa ngayon. Ako upang magbigay ng konting dagdag kaalaman regarding sa mga pensions. Alam ko maraming pensionado rito ng Armed Forces sa Batangas, lalo na sa Lipa. Ang isa pong mahalagang provision ngayon ng ating Presidential Decree 638 o yung ating retirement law ay ang Section 27. Sinasaad po dito na kung kayo ay naging citizen na po ng kahit anong bansa sa buong mundo, matitigil na po ang inyong mga benefits sa ilalim ng ating batas. So, kung kayo po ay American citizen, Canadian citizen o British citizen na, maaari pong ipagbigay alam ito sa ating pension office sa numerong 913-5627. Ulitin ko, 913-5627. At ito naman po ay covered naman kayo ng ating bagong batas na ipinalabas noong 2003. Ito po ay yung Republic Act 9225, yung Dual Citizens Act. So sa atin po mga pensyonado, maaari pong makipag-alaman kayo sa ating Pension and Gratuity Management Center sa bagay na ito. Marami po kasi mga reklamong dumating sa aming tanggapan. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you very much, sir. Sandali lang, medyo magtatampo sa akin si Maramparo. Nakalimutan kong bagitin yung pangalan. Siya po ang Vice President ng Agriculture ng Batangas Chamber of Commerce. At kasama ko rin po doon sa inauguration ngayon. Okay. Thank you very much. Si First Lieutenant Alan Soriano po, ang Squadron Commander ng 743rd Combat Squadron. Bigyan nyo kaming ilan nung mga activities nyo ngayon, summer, sa mga iba't ibang mga bayan, especially doon sa mga programa ninyo, nakasama nyo ang mga barangay tanod at mga barangay kapitan. Sir, una sa lahat, sir, salamat sir sa pag-invite sa amin dito sa UpUp Batangas. Yung mga activities namin, sir, sa aming squadron is ongoing po yung Barangay Tanod Enhancement Seminar. Katuwang namin dito yung PNP, ang Red Cross, at ang Bureau of Fire. 2-day seminar po yun, pinaghati po namin ng police. Ang team po ng police is Bureau of Fire and Police, at Red Cross naman po at Air Force. Ongoing po yun. Tapos this coming May po, may mga medical and dental mission po ngayon sa bayan ng Taysan.
samantalahin ko na rin po yung pagbati po. Binabati ko po yung Mayor ng Ibaan, si Mayor Juan Dani Torreja, at si Vice Mayor Sixto Yabyabin. Batiin ko rin po yung Mayor ng Lubos, si Mayor Efren Jona, at ang kanyang Vice Mayor si Ato Perez. At yung lastly, yung sa Taysan, kung saan kami naka-station, si Mayor Victor Dondon Portugal at si Vice Mayor Grande Gutierrez. Papasalamat din po ako dun sa kay Dr. B. Ambida sa pagtulong niya sa amin sa Medical and Dental Mission sa Lubo. Yun lang po. Thank you, sir. First Lieutenant Jimmy Trivilla, ang Squadron Commander po ng 744th Combat Squadron sa Rosario, Batangas. Salamat, sir. Ang amin pong programmer ngayon ay gaya po ng 743rd ay nag-iikot po kami sa barangay-barangay, lalo na sa Rosario, San Juan at Padre Garcia. Kami po yung umiikot dahil sa ginagawa po namin yung ICPSS. So nagkakandak po kami ng mga training at iniipon-ipon po namin yung mga barangay tanod with regards to peace and order. Nagpapasalamat ay sasamantalahin ko na rin ng pagkakataon. Ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na mayor doon sa San Juan, na si Mayor Rodolfo Manalo, at yung aking kampo doon na may-ari ng lupa na si Mr. Don Felix, at walang sawang pagsusuporta sa aming programa. Maraming pong salamat. Okay, thank you very much. Pasalamatan po natin yung taga-Lipa Baraquitos Baseball sa pamuno po ni Roy Landicho at mga kasamahan niya. Hindi ko na maisa-isa, no? At para bago tayo magpaalam, isang announcement galing po sa aming kasamahan sa Philippine Action Group for Social Responsibility kay Meds Kahanding. Magandang umaga po. Happy birthday, Tito Ped. Nasaan ba si Tito Ped? Salamat po sa Celestes Eatery. Doon siya nag-blowout. Hindi kayo nagpunta sa Marahoy. At saka po, ipinapabatid sa lahat na mayroon po tayong bloodletting sa May 19. Doon po sa may Lions Club. Ito po ay sa pamumuno ng NGO Federation ng Lipa. Pagkatapos po mayroon pong susunod sa June 19, din po sa Lions Club. Yun naman po ay in time with the Foundation Week. So, nakikisuyo po kami sa mga tao. Kailangan natin ng dugo. Ubos na ang dugo ng Air Force, donate. Manghihingi naman tayo sa barangay at sa mga ating residente. Salamat po. Teka pala. Teka muna, may pahabol ako. Sa mga Rotarians, distas na po. Sa May 7 sa Hotel Pontifino sa Batangas City. Magpunta po kayo at nandun, distas, District Assembly ng 3820. See you there. Okay, si Roy baka gustong pasalamatan at i-acknowledge yung mga kasama niya dito bago tayo magpaalam. Roy, paki-acknowledge naman yung mga kasama mo dyan. Maraming salamat po ulit. Una sa APAP Batangas, yung bumubuo. Sa mga opisyalis na narito, sa mga bata, aming presidente, si Mrs. Angelica Chavez. At gusto ko po rin imbitahin yung mga batang gustong maglaro ng baseball. You can email us at lipabaraquitos@yahoo.com. At iimbitahin, pupuntahan namin kayo sa mga eskwelahan. At for the third year, noong unang taon namin, nagpaliga kami, inimbitahan namin yung bawat barangay na sumali. For the second year, it was held last March, March to April. So sa susunod na taon, na regular season, sana mas madaming sumali ng mga bata. At maraming salamat po uli sa lahat ng bumubuo at sumusuporta sa Lipa Baraquitos Baseball. Salamat, Roy. At ako nga po pala ay magtatayo ng isang programa para makapag-interview sa mga magsasaka ng paminta at ng kape. Dahil ang ating produktong ito ay parang nawawala na sa merkado masyado. Medyo mababa ang ating production. At pinasalamatan ko po ang APAP Batangas. At sana ay makasama ko ito sa pag-interview sa mga farmers. Lalo na si Elvin Daw at kay Parin Jerry, kay Colonel Samudio. Thank you. Ruel, paki-acknowledge yung mga volunteers natin, sila Erlinda.
Ang ating po mga kasamahan, si Jovel, si Erlinda, si Glodine, at si Gemma, at saka si JB. Ayan. At saka po si Dan. Ayan. Sa lahat po ng mga nanonood na kasundaluhan sa Fernando Air Base, kay Sergeant Cabasal, ayun, nanonood po siya. Maraming po salamat sa inyo. Thank you very much sa inyo pong lahat. Mga kaibigan, ito po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod pong Sunday dito po sa programang APAP Batangas, Usapang Kapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Hosted by Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at ang Batikang broadcaster ng DZRH at KBP Golden Dome Awardee na si Bing. Po ang may-ari ng Zillion Wi-Fi Kubo. Okay? Arnel Villarreal, Past President Ding Andal, President-elect Alvin Castillo at Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipas South. President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. President Dean Go of Lions Club of Rosario. Neds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility. President Butch Nares ng Federation of Urban Poor at ang mga kabataan at iba pang mga organisasyong naniniwala sa kahalagahan ng kapayapaan at kaunlaran sa Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.